Hi, if you are a public junior high school graduate who wishes to study in top universities like LaSalle, Ateneo, and UST for senior high school, this video is for you. Para namang scripted na yung robot yun. Pero yun, hi, I'm Ray, and I am currently a human student, a grade 12 human student in LaSalle University. And term 2, over 3 pa lang kami. Graduate na yung friends ko, ako grade 12 pa rin. Pero if you still want to enter it, despite hearing that, na madidalay ka sa buhay, then go and proceed. Anyways, in this video, I will talk about my experience, the scholarship opportunities that I personally know, and how you can get those scholarships. So, for about me, I applied to UST, Ateneo, and LaSalle. In UST, I didn't get any scholarship offers. I don't know if they have an opportunity for that. I actually won't talk much about UST. So, and Ateneo, I got 100% financial grant, aid, for the tuition fee waive. Pero like stipend, wala. Yung sa merong tuition tapos stipend. And yun, um, my experience. So why I applied to those three in the first place? Kasi isa akong cloud chaser na gustong mag-aral sa more popular, and also I was a fan of Lady Bird. For me, staying in my hometown was the least um good, least good, was the worst thing for me back then. It is still for me because I feel like I will stay stagnant if I ever stay in my hometown, because my hometown is a small but overpopulated sitio in a province. And yun, about my experience, back then I almost did everything myself, but I would like to give credit to all the people that helped me, to my mother, who financially and logistically helped me. Kasi nagbayad ako ng 200 or 600 in total doon sa USTE, and sa kanya yung 400 yata. I forget na eh. Tapos, siya rin, of course, need ng guardian na kasama sa exams. And, siya yung kasama ko doon. Tapos, sa older sisters, sa best friends ko, kasi super, sila yung nirantan ko that time. When I needed emotional or moral support habang nag-rant. Gets mo? Gets mo? Kasi iba talaga yung doubts. Like, iba yung doubts. You will experience doubts about yourself. I don't know about you. Maybe you're so confident or trusting of yourself na hindi ka magkakaroon ng doubts. But if you're like me, you will doubt yourself. But it's okay, girl. It's part of the process. And ano pa bang challenges ko? Yun, I did almost everything myself kasi nag-process ako ng documents myself, tapos po sino-sino. Pero okay lang kasi I learned to write emails, communicate with adults, with administrative officers, ano pa ba? Independence, like, it's important in adulting. Kahit 15 years old pa lang ako dati. Pero okay lang kasi I got to apply that sa pagkuha ng government documents or government IDs ko. Meron na akong 4, PhilHealth, TEEN, Pag-ibig, and SSS. Can you do that? You can. If kaya ng iba, kaya mo rin. Ano pa ba? Yun sa doubts. Super nagda-doubt ako sa sarili ko dati na nung pag-take ko ng test,
before ako mag-take ng test, syempre nag-exams ako, ay nag-review ako ng malala. Hindi naman malala, medyo nag-procrastinate din ako. Sabi ko, hindi na ako gagala. Kasi alam mo yung nagbabasa ako ng mga manga dati. Tapos nakikita ko kapag graduate na sila ng junior high or no, senior high, they want to enter a good college. Hindi sila gagala at all. Tapos, alam mo yun, parang yung sa mga Korean dramas, ganun yung sa mangas. Tapos, I was inspired. Sabi ko, hindi mo na ako maaaya, sabi ko sa best friend ko. That's not true. Gumala pa rin kami. Pero, I still reviewed. Gumising ako ng mga 4. Kasi 6 a.m. yung class. So, gumising ako mga 3 para before maligo, na ako. Naka-review na ako. Kumpleto na. Tapos, itong pag weekends, 4 a.m. Pero, hindi naman ganun kahaba yung pag-aaral ko. Pero, ganun kasi yung learnings na ako. Nagbabasa ako, nagno-notes, tapos revise. Ganun ako mag-aral. Tapos flashcards. And yun. About the university, sinabi ko na yung mga nakuha ko. Pero yeah. Ang pinaka-importante talaga, yung exam itself and your performance in junior high. Ateneo, inask nila I think Ateneo lang, yung nag-ask na extracurricular activities mo. Pero related kasi yun sa financial aid na in-applyan ko. So, yung sa mismong application, yung grades and exam mo, pinaka-importante na. So, ang tips ko sa pag-aaral, mag-aral ka mabuti. Aral ka mabuti, taasan mo yung grades mo. Super grade conscious po kasi dati. Hindi na ngayon kasi di na ako pumapasok. Ma-absent na lang, charot. Pero yun, yung group of friends ko dati din, grade conscious kaming lahat. Although nagkaroon na kami ng character development ngayon. Pero yun, hindi siya completely bad. Medyo bad siya kasi super grade conscious ko na I hurt someone. Pero that's another story na. Yun lang. Ano pa ba? Aral na mabuti. Maging sipset sa teachers, that is actually effective. Kasi kapag mabait ka sa teachers, kapag, not in the, ma'am, sipset. Pero like, palangite, palasagot, palarecite, that's sipset for me. And, yeah. And yun, sa exam, mag-review. Review from grade 7 to grade 10. All those. And search sa Reddit, sa Google, reviewers, sa Reddit, about sa content. Pero I don't really trust those. Kasi like, paano mo nalaman na ayaw niyo mag-appear? Just play safe and just study everything. Honestly. If you don't got time, maglaan ka ng time. If it's your dream, maglalaan ka ng time. Sabi sa akin nung crush ko nung grade 1, grade 1, sabi niya sa akin, this is from Alan Andrew. Yeah, I still remember his name. Sabi niya, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. And you having not enough time, that's an excuse. That's an excuse. Are you in school 24/7? Are you working 24/7? I don't know if you got work na agad. Pero yeah, medyo medyo tone deaf yun if I will say that directly. Pero, huwag ka matulog. Okay, ang toxic ko naman mag-motivate. Pero honestly kasi, if it's your dream, iba talaga, pag desperate ka doon sa dream mo, magte-take ka talaga ng desperate measures. For me lang. Pero hindi ko naman pumatay ng tao. Pero hindi naman yung related. Bakit ko na pag pinagsasabi ko, sorry, hindi na relevant yung mga pinagsasabi ko. Kayo na lang mag-filter out ng mga sinasabi ko. Ano pa ba? Ano pa sabihin ko? Yun. Yung grades, yung exams. Entrance exams. Ayun. Sa English, Filipino. Feeling ko naman lahat na nasa
sa public school, ang first language, Filipino, hindi English. Pero if you're pinalaki kang English ang first language, so rated, pero kailangan mo magbasa ng maraming nobela ni Jose Rizal or some Filipino authors. Magbasa ka sa Wattpad para maging fluent ka sa Filipino. Tapos sa mga sa Filipino fluent, tapos sa English medyo pakak, ewan ko basta ganun, lagpak, ganon. Magbasa ka rin ng English novels, meron din sa Wattpad. Meron, sa ZZ Live. Ayun, read a lot para doon. Pero kasi hindi naman siya na-read yung agad-agad eh. Paano ba? Ano ba sabihin ko? Kung makinig ka sa English teacher mo, sa Filipino teacher mo, sorry be, wala akong specific tips sa pag-aaral. Pero yun kasi, ayun 'di ba yung mga subjects, English, Filipino, math. Sa math, honestly, mm, people hate me when I give advice sa math kasi super simplified nung advice ko na kabisaduhin mo yung wait nga lang, meron bang meeting? Okay. What was I saying? Wait nga lang. Okay, I forgot. Entrance exam. O, yung sa math, yeah, yun kasi lang yung ina-advise ko talaga. Kabisaduhin mo yung formula, and dapat marunong ka mag-algebra, alam mo yung fractions, decimals, and stuff. And voila! Yun lang talaga ko alam ko too. Like, intindi mo yung formula. Intindi mo yung bawat operations. Ano yung ibig sabihin ng sign na to? Ano yung ginagawa niyan? Tapos gawin mo siya sa number na kung ano mang ina-involve nun. Yun lang alam ko sa math. Like, hindi kasi, pero like, may nakita akong mga deeper perspective sa math. Kasi meron akong FB friend, lumalaban siya sa math competitions, and he said na yung mga math competition na sinalihan niya, it gave him the perspective na hindi lang basta ganon na kumpisa daw yung formula, sagot-sagot, i-process mo yan, parang ang calculator. Hindi lang ganon ang math. Parang, it's another way of thinking na mag-iisip ka how to solve a problem not in the usual way but in an innovative kind of way na hindi pa naiisip ng ibang tao ng mga ninunong or something hindi ko alam. Kasi hindi ko pa na-experience sa math. Na-experience ko lang yun kapag gumagawa ko ng sariling formula tapos tama yung sagot ko. Pero yun lang. Yun, entrance exams, math, science, medyo bobo rin ako sa science eh. Pero yung mga terms, yung mga, parang mga definitions lang. I use, flashcards. Use quizzes. I love quizzes. Pero medyo pangit na siya ngayon kasi limited na sobra yung mga features. It's the problem with, freemium account. But capitalism has to do its thing. People has to earn money. Profiters need to make profit. I don't know what to call that. But yeah, ano yung sinasabi ko? Ganun ako mag-aral ng science. Flashcards. Doon sa mga processes na hindi siya na
basic front and back flashcards, try Feynman technique na ituro mo sa sarili mo, ituro mo sa iba ganito mag-sex, ganito mag-reproduce sexually, ganun ganun. Joke lang po yung sex. Culture differences. Importante ba to pag mag-ano ka? Mag-aaral ka sa ganito? Sa bagay, kung okay, public junior high school, di ba? Okay. Sa Lasal lang to applicable. Wala naman kasi kung sa UST, sa Ateneo lang. Kasi pumasok lang ako nung entrance exam. Nagulat lang ako, wow, may flash yung CR nila, wow. Pero kasi ang dilaw nung sa UST, nakita ko parang sira yung flash. Hindi na flash, tapos dilaw na dilaw ihe. Kaya ayoko dun. Pero yun, may flash. Ang laki ng campus. Kasi sa amin parang kayang ikutin mga 10 minutes lang eh. Yun, differences. Hindi to cultural Ano pa ba? Pero yung mga differences na shock ako. Ganun. Yung CR nila, tapos sa Lasal, sa UST, may aircon, tapos konti yung mga upo nila, hindi nila pinagsisiksik yung 100 students in one classroom. Sa amin kasi 52 students in one classroom. Init kapag summer, nag-aano sila. Ganun lang kami lahat, Wow, stay, bango na nga ng kilikili mo. Pero culture differences sa Lasal, wag na yan, hindi na yan importante. Yung ano lang, aircon lang nagulat ako. Scholarship opportunities per school, okay. Okay, based on my knowledge, you do your research. Do not rely solely on this video. Lasal first, meron ng financial aid na pwedeng applyan kapag nakapasa ka na tapos nag-enroll ka mismo doon, nagbayad ka ng reservation fee. Depende sa income mo. Depende doon sa tax bracket mo, pero yung income, tapos ganito, 100% ibibigay nilang tuition fee waive sa'yo. Walang stipend yun. Pero yun yung financial aid. Meron silang scholarship. Una yung STAR. No, actually, rhymes. Tuition fee, laptop, I think, tapos stipend. In our batch, 10K yung stipend, 4K for the accommodation, 6K for the food. Yung 6K makukuha mo sa sarili mo, 4K makukuha mo lang kapag nagbigay ka ng contract and ibibigay yun sa'yo pero kailangan mo yun ibayad sa contract mo. Sa home landlord, ganun mo. Sa akin kasi, Loy, bibigay ko yung address ko. Pero yun, yung dorm ko, you can ask about it kapag isa ka ng LaSallian scholar and naghanap ka ng dorm. Pero yun, ang dorm ko, related din sa LaSalle. So, parang sila na yung nagka-coordinate doon. Di ko lang kailangan intindihin. Ganun lang ako. Ano kaya kakainin ka today? Ganun. Tapos yun yung rhymes. Sa Vaudreuil, same lang. Walang tuition, may 10K stipend, but walang laptop. Wala akong laptop na nakuha. Sira na yung tingnan mo yung cellphone ko, yan. Kita mo ba yung cellphone ko? Ayan. Ayan. Tingnan mo yung ko. Go. Ayan yung, Shiba. Ikukwento ko pala yung crush ko. Yung ko. Favorite ex ko in another video. Ayan, ganyan siya. Sira na siya. Where is my own, and the consequences of my own actions. So, I'm not very nice. Sa Ateneo, may narinig ako na they offer scholarships pero personally lang, alam ko lang, meron silang financial aid, they offer that. Tapos, ang kailangan mo ipasa, meron silang binibigay na application form. Tapos, kailangan mo, picturean yung bahay mo, pakita yung mga ari-arian nyo, kung ilan yung computer nyo sa bahay, kung ilan yung sasakyan nyo, ilan yung rep nyo. Charot, di ko alam, basta yun. And kung magkano income, patay na yung tatay ko, nilagay ko yun, single parent yung mother ko. Ano ba? Tapos may interview na kung ikaw ay makakapasok, anong gagawin mong, anong mabibigay mo sa school natin. Sabi ko, ganun. Tapos extracurricular, they asked me about my extracurricular na, what's your favorite club? Sabi ko, for me, it's journalism. Kasi, I learn a lot.
Ganon. So, nakahiga pa ako nun sa clinic namin nung in-interview ako. I remember that in my head. Ang lamig sa clinic. Tapos yun. Nagpa-excuse pa ako nun sa class ko. Sabi ko, Ma'am, pwede po ma-excuse kasi may interview po ako sa Athenaeus Senior High School. Okay, yun, yung sa usted, meron akong narinig, sinend sa akin ng ate ko from TikTok na meron daw 100% scholarship for the top 1 ng batch nila, tapos yung mga top 2, 50%. Pero personally, top 1 ako ng batch ko, pero wala akong nakukuhang offer. Bakit? 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 Pero yun, wala ka nakuhang offer. Ano na, nakita ko lang, wow, qualified ako, 97, 95, 98. 98 ako sa English. Mas mataas sa math ko na 90 something. I don't know if that was the 95 or 97 eh, pero 98 ako sa English. Mataas sa math. I was like, I know, science natin mas mataas sa math. I was like, grabe, di na ako math girly. Galing-galing ko sa science. Types of scholarship. Ayun, how to become a strong applicant. Yung grades, girl, that matters a lot. Mag-aral ka naman buti. Extracurricular, kung gusto mo yun sa financial aid sa Ateneo, salihan mo kung anumang passion and capable ka. Mag-student leader ka, mag-journalism ka, whatever. Tapos kung may, or iba pang org sa inyo, kasi sa amin, math club and science club meron. Tapos mag-competition ka rin, yung DSPC, RSPC, broadcasting, stuff like that. Volunteer work. Senior high school na ako nag-start na mag-volunteer eh. Tapos yun, gumawa ka ng Google Drive mo, folder, tapos doon mo ilagay lahat ng soft copy ng mga importante mong document kasi online na yung application these days. And kung hindi ka pa rin marunong gumamit ng online, ng website, you will be left out, unfortunately. So, ito yung ko dati. Application. Ayan siya. Meron akong Google Drive dati. Andito yung signature ng mama ko, signature ko, birth certificate ko, 1 by 1 ko, exam permits and stuff. Yung sa essay sa Ateneo, ano, basic lang. Dapat tama yung grammar mo, yung words mo. Storyteller ka dapat. Tapos, do not start it with, in this essay, I will tell you why I am the best applicant you can ever get. Ano lang, storytelling. A hook, the body, the details, the stuff, the shimmering sprinkles, blah, blah, blah. Tapos sa dulo, your determination. Show your best side doon. Like, dito na maging performative ka na, in the future, gusto ko maging ganito and stuff. And you, that's why you should get me. I will read my, I'm not very impressed doon sa essay ko. Pero like, okay lang kasi senior high pa lang naman yun. Pero iyak ako kapag binash ako. Tapos pinakita yung mga better senior high level na essays. Pero like, at least nakapasok po, diba? Nakakuha ng 100% na financial aid. Essay, yun. Recommendation letter, meron ba? Dapat close, di ba sabi ko, kailangan maging sip-sip ka. Importante yun para sa recommendation letter kasi nakakuha ko sa tatlo kong teachers. Dalawa for, I think Ateneo yung kumuha eh. Ateneo yung kumuha ng recommendation letter. Yun. Tapos isa pa, nung na ako sa Lasal, dalawa pang recommendation letter. Daming diba? Bakit doon pa sa enrollment ibibigay? Pero yun, ayun, kailangan sip-sip ka. Dapat parang maganda yung tingin nila sa'yo. Dapat nakangiti ka lagi. Charot. Yun lang. Common mistakes. Hindi nagre-research, tanong ng tanong sa kakilala. Hindi talaga reliable ang mga tao kung ano ang sinabi ng university, doon ka mag-base. Ayun lang. Bye.